Mga kwento ni Fermo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga kagiliw na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rodel. At ang ikikwento ko sa inyo ay ang karanasan ng aking lolo Odio. Mahigit 80 anyos na ngayon si lolo. Hindi na ito nakakagala ng maayos dahil sa katandaan at parang malibang ay nakaugalian na niyang makinig ng radyo. Pero nang nasira ang radyo niya ay doon na niya nadiskubre ang pakikinig sa mga kwento niyo. Mahilig kasi akong makinig sa mga kwento mo, Sir Seth. Nagkataon din na napakinggan ito ni lolo, kaya palagi na niyang pinapakinggan ang mga kwento mo kasama namin. Hanggang sa naikwento na niya ang mga karanasan niya noong kabataan niya pa lamang. Para sa mas maayos na pagsasalaysay ay isusulat ko ito sa katauhan ni lolo. Ako si Odio at nais kong ibahagi sa inyo ang mga pangyayari na hindi ko inaasahan noong kabataan ko pa lamang. Ipinanganak ako at lumaki sa medyo liblib na lugar sa Libakaw, Aklan. Paghahabi ng abaka ang kalimitang trabaho ng mga tao sa amin. Maliban sa paghahabi ng abaka, ay nag-uuling din at naghahabi na rin ng ratan na ginagawang basket o hindi kaya binibenta namin sa bayan. Kung nasaan ang mga gumagawa ng mga upuan, lamesa at kung ano-ano pang kagamitan na gawa sa ratan. May nagtatanim din ng saging at mga gulay. Pagkatapos ay dinadala din ito sa bayan para ibenta. At ang kinagisnan naming trabaho ay ang paghahabi ng abaka at paghahabi ng ratan noon. Medyo malaki kasi ang kitaan sa ganitong trabaho. Kaming dalawa ng kapatid kong si Pidoy ang katulong ni tatay sa pagtatrabaho noong mga panahon na ito. Tawagin na lamang natin sa pangalang Awi ang aking ama. Ang ina ko ay si Monica. May bunso kaming kapatid. Babae ito at tawagin na lamang natin sa pangalang Ilona. Dahil nag-iisang babae at bunso ko kaya't mahal na mahal ito nila nanay at tatay. Sakitin kasi ang kapatid naming ito kaya kailangan talagang bantayan itong maigi. Kaya hindi na nagtatrabaho ang aming ina. Siyang nagbabantay kay Ilona na noon ay nasa 2 taong gulang pa lamang. Sa lugar namin ay may babaeng iniwan ng kanyang asawa. Ng mga panahon na ito ay napakalaking usapin kapag nagkahiwalay ang magulang. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Alma. Ang kanyang mga anak naman ay sina Lalay, Kuing at Punga. Bawat isa sa mga anak ni Alma ay may kapansanan. Si Lalay ay may sakit sa pag-iisip. Si Kuing ay hindi pantay ang mga paa. Kaya siya tinawag na Kuing noon. Habang si Punga naman ay ngongo kapag nagsalita. Yun bang talagang hindi maintindihan kung anong sinasabi. Pero kahit may mga kapansanan ng mga anak ni Alma, napakapalaaway ng mga batang ito. Yun bang magugulat ka na lamang na biglang may dadapo sa iyong bato. Madalas makakapanakit pa sila ng mga tao sa hindi malamang dahilan. Samantalang si Alma naman ay sinasabing isa itong manghihilot at albularya. At kaya nagkaroon ng kapansanan ng kanyang mga anak, yun ay dahil sa sila ang binabalikan ng mga panggagamot ni Alma noon. Pero ang mas matindi na sinasabi ng mga tao ay ang sinasabi nilang isang bihasang mangkukulam itong si Alma. Ayon pa sa sabi-sabi, kaya umalis ang asawa ni Alma dahil sa hindi nito nagustuhan ng ginagawa ng kanyang asawa. Pero ang hindi ka panipaniwala sa sinasabi ng mga tao ay ang kwentong si Alma mismo ang kumulam sa kanyang asawa noon. Isang araw, kasama si Pidoy, pumunta kami sa taniman ng abaka. Dala ang pagkain namin sa tanghalian at nilagang saging at kamote na para sa merienda sa hapon noon. Dahil batak sa trabaho sa paghahabi ng abaka at ratan kung kaya't hindi may pagkakaila na maganda ang pangangatawan namin ni Pidoy. Kahit salat kami sa material na bagay, sapat naman ang sustansya ng aming kinakain. Maayos kaming naglalakad ni Pidoy papunta sa abakahan nang nakasalubong namin sa daan sina Kuing at Punga.
Natakot si Pidoy gawa ng baka batuhin kami ng magkapatid. Madalas kasi nilang ginagawa ang pambabato sa ibang kabataan sa lugar namin. Inunahan kong batiin ng dalawa. "San punta nyo, Ing? Kumain na ba kayo?" Magiliw na bati ko sa dalawa. Masungit naman itong sumagot ng, "Wala, bakit? Bibigyan nyo ba kami?" Dali-dali ko namang kinuha ang isang supot na nilagang kamote at inabot sa kanya. "Ayan, kumain kayo. Huwag kayong magpagutom ha." Nagulat ito nang binigyan ko siya ng nilagang kamote. Bagay na para bang hindi pa nila naranas na may nabigay sa kanila ng pagkain nun. Kagad na nagtanong si Kuing kung sino ang mga magulang ko. Mabilis naman akong sumagot na si Awi ang aming ama at si Monica ang aming ina. Muli siyang nagtanong kung sinong Awi. Yung Awi daw ba na nangahabi ng abakatratan? Oo, siya nga. Pagpapakumpirma ko. Nakita naming ngumiti ang magkapatid sa kauna-unahang pagkakataon. Tinanggap nila ang nilagang kamote at sa kauna-unahang pagkakataon nun ay malumanay itong nagsalita at nagpasalamat. Sinabi din ito sa amin ni Pidoy na sa lahat ng mga kabarangay namin, tanging ang pamilya lamang ni Awi ang hindi nangungutya sa kanila. Kami lang din umano ang nagbigay sa kanila ng pagkain nun. Nakaramdam ako ng pagkahabag sa magkapatid nang narinig ko ang kanyang sinabi. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kay Kuing. Tumango na lamang ako sa kanya at sinabihan na sa susunod, dadalan ko ulit sila kung anong iluluto ni nanay sa bahay. Muling tumango si Kuing at nagpasalamat. Sa kauna-unahang pagkakataon din na nagsalita si Punga. Nagpasalamat ito sa binigay naming kamote. Sinagot ni Pidoy na walang anuman. Mas lalo itong ngumiti dahil sa naintindihan din ng kapatid ko ang kanyang sinabi. Ayon sa kanya ay patunay lamang na hindi kami mapagkunwaring mga tao dahil naiintindihan namin siya. Sinabi din ito na maliban sa amin at kay tatay ay wala nang ibang tao na nakakaintindi sa pananalita niya noon. Sinabi niya rin na sanang ina namin ganun din para wala talagang gulo na mangyari sa amin laban sa kanila. Sinabi ko naman sa kanila na wag sila mag-alala dahil kung ano kami, ganun din ang aming ina. Muling ngumiti ang magkapatid. Hindi naman na kami nagtagal pa. Nagpaalam na kami sa kanila na mauuna na kami dahil hindi pa nakakain si tatay. Na hinihintay niya pa kaming makarating bago pa siya makakain nun. Maayos kami nagpaalam sa isa't isa. Hanggang sa nakarating na kami sa lugar kung saan kami naghahabi ng abaka. Nagkwento ako kay tatay na nakasalubong namin sa daan ng mga anak ni Alma. Nang sinabi ko yon, napatingin si tatay sa amin. Tinanong niya kami kung kinausap ba namin ng maayos sa magkapatid. Tumango kami at sinabi kay tatay na binigay namin sa kanila ang dala naming nilagang kamote nun. Tunay sinabi ni tatay na tulungan namin ang magkapatid kapag nakita namin sila dahil kailangan nila ng suporta kahit sa pagkain lang. Dito ako nagkaroon ng pagkakataon na tanungin si tatay tungkol sa mag-ina. Tinanong ko rin sa kanya kung bakit marami ang nagsasabi na gumagawa ng kasamaan si Aling Alma nun. Hindi lahat ng gumagawa ng masama ay masama, anak. Naging mabuti din sila. Inabuso lang, sinaktan. Pisikal, emosyonal, inapi. Walang batas na nagtatanggol kaya wala silang ibang paraan para makuha ang hustisya nila kundi ang gumante sa hindi mabuting paraan. Mahabang wika ni tatay nyon. Sinabi niya rin sa amin na bata pa lamang siya ay kilala na niya si Alma. Magkaibigan ng ama ni Alma na si Mang Pitok at ang aming lolo na si Lolo Augusto. Sinabi din ni tatay na niloko si Alma ng kanyang asawa. Kakapanganak pa lamang noon ni Alma sa anak niyang bunso na si Punga. Nahuli ni Alma ang kanyang asawa kung kaya't kinumpronta niya ang lalaki. Nag-away sila at sinaktan si Alma ng kanyang asawa noon. Naabutan ito ng ama ni Alma kung kaya't nag-away sila ng lalaki. At sa kasamaang palad ay napatay ng asawa ni Alma ang kanyang ama. Nagulat kami ni Pidoy sa sinabi ni tatay. Lalo pa nang sinabi nito na pagkatapos patay ng asawa ni Alma si Mang Pitok, umalis ito kasama ang kanyang babae. Sinabi din ni tatay na wala mang makakapagpatunay sa mga sinabi na kinulam ni Alma ang kanyang asawa. Pero maging si tatay man ay malakas ang kutob niyang kinulam nga ito ng ginang nun. Sa kadahilan ng alam ni tatay na isang biyasang mangkukulam ang ina ni Alma.
Pero nakaengkwentro ang ginang ng isang biyasang albularya na ayon kay Mang Pitok ay taga Mindanao. Namangha kami sa sinabi ni tatay. Kaya pala mabait siya kay Aling Alma at sa mga anak nito. Yun pala ay dahil sa kilala niya ang ginang simula pagkabata. Dahil doon ay naintindihan namin ang ginang at ang kanyang mga anak. Hindi naman pala ito lubos na masama. Sadyang inabuso lang talaga ng mga tao noon at inubos ang kanyang pasensya. Dulot ng puot at hinanakit ng kanyang naranasan. Simula nang malaman namin ang nangyari sa mag-ina ay nagbago ang paniniwala namin sa kanila. Palagi na naming sinasabi kay nanay na damihan kapag nagluluto siya ng gulay dahil dadala namin sila Aling Alma. Naging magkaibigan kami nila Punga at Kuing. Maging si Lalay ay nakikipag-usap din sa amin na para bang nasa wasto itong pag-iisip. Minsan nga inaakala namin na wala naman talaga itong problema. Mabait siya sa amin, yun ang mahalaga. Isang umaga, sinabihan kami ni tatay na sumunod kami sa habian ng abaka. Damihan umano namin ang ulam na dadalin maging kanin nun. Baka makasalubong namin ang magkakapatid sa daan. Bigyan lamang namin sila na makakain. Tumango naman ako sa bili ni tatay. Normal na sa amin ang pagsakop sa mag-ina ng kanilang makakain nun. Maayos na inayos ni nanay ang mga pagkain naming dadalhin. Habang ang para naman sa mag-ina ay iniwalay na niya ng lagayan ng sa ganon ay iaabot na lamang namin yon sa magkakapatid kapag nakita namin sila sa daan. Kung hindi naman ay idadaan na namin ito sa kanilang bahay. Habang papalapit na kami sa daanan kung saan madalas naming nakakasalubong ang magkapatid nun, kinakaba na kaming dalawa ni Pidoy. Alam mo yung pakiramdam mo na may hindi magandang nangyayari. Ang kaba namin yun ay nakumpirma ng matanaw namin ang isa naming kabarangay na sinasaktan si Kuing. Habang si Punga naman ay iyak ng iyak. Nakita naming hahambalusin na sana ng lalaki si Kuing na may kalakihang tipak ng kahoy kung kaya't sinigawan ko ng malakas ang lalaki. Napahinto ito sa kanyang ginagawa nang nakita niyang may nakakita sa kanyang ginagawa sa magkapatid. Dali-dali akong sumigaw kay Pidoy ng, "Bilis! Tawagin mo si tatay at si tiyo." Dali-dali namang pumunta at tumakbo sa kabilang direksyon kung saan ang isa pang daan para mapuntahan si tatay. Hindi ko pa noon alam kung kasama ba si tatay sa habian o wala. Pero ang sinabi ko na yun ay naging daan para tigilan ng lalaki si Kuing. Dali-dali itong umalis at tumaan pa sa tabi ko. Dito ko nalaman na ang lalaking na yun pala, si Mang Istong. Kilala itong lasinggero sa lugar namin at kilala din itong abusador sa kanyang pamilya. Dali-dali kong nilapitan si Kuing at tinulungan si Punga sa pag-alalay kay Kuing noon. Si Punga naman ay umiiyak habang humihingi ng tawad sa kanyang kuya. Tinanong ko si Punga kung ano ang nangyari. Bakit sinaktan ni Mang Istong ang kanyang kuya? Sumagot si Punga na masamang tao kasi si Istong. Nananakit ng asawa at mga anak. Kaya niya binato. Nagalit si Istong at sasaktan sana siya pero ang kanyang kuya Kuing ang sumalo. Kaya itong si Kuing ang nasaktan ni Istong noon. Dahil doon ay sinabihan ko si Punga na wag na niyang uulitin ang kanyang ginawa. Sinabihan ko siya na kung nagagawa ni Istong nasaktan ang kanyang asawa at mga anak, magagawa niya rin yun sa ibang tao at mas matindi pa ang kaya niyang gawin. Kaya maging maingat siya sa mga tao na binabato niya. Tumango si Punga sa mga sinabi ko sa kanya. Habang si Kuing naman ay pinagpahinga namin sa tabi hanggang sa makarating na si Pidoy at si tatay. Binuhat ni tatay si Kuing at tinatid namin sila sa kanilang bahay noon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapunta kami sa bahay ng magkapatid. Dito ay mas naawa ako sa magkakapatid dahil nakatira sa sira-sirang bahay. Sigurado din ko na kapag umuulan ay tumutulo ang kanilang bubong noon. Marami ding sira at butas ang kanilang dingding na kailangang ayusin. Tumingin ako kay tatay nang may pagtatanong. Tumango na lamang si tatay. Ilang sandali pa ay lumabas si Aling Alma. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nasilayan ko si Aling Alma. Medyo manipis ang katawan nito pero hindi ko masasabing payat. Bigla itong nag-alala at gumuhit ang galit sa mukha nang nakita niya ang nasasaktang anak. May mga galos ang paa at kamay nito.
Kagad na nagtanong si Aling Alma kung sino ang may kagagawan ng pananakit kay Kuing. Kinuwento naman ni Punga ang lahat na si Istong ang may kagagawan nun. May sasabihin pa sana ito pero nakita niyang naroroon kami at nakikinig sa mga sinasabi niya. Kaya huminto ito sa pagsasalita. Kinausap niya si tatay habang ako naman ay inabot ko ang pagkain kay Lalay. Ngumiti naman ito sa akin at dito nakita na maganda naman palang dalagita. Saglit lang na nag-uusap si tatay at Aling Alma. Pagkatapos ay kaagad na rin kaming umalis para pumunta na sa habian ng Abaka. At dahil nasa kabilang bahagi ng lugar ang bahay ni Istong, kung kaya't wala kaming balita tungkol sa kanya pagkatapos ng araw na yon. Hanggang dumating ang araw na linggo. 4:00 pa lamang ng umaga ay naghakot na kami ng aming paninda. Dadali namin ito sa bayan para ibenta sa suki namin na bumibili ng aming mga produktong hinabing abaka at hinabing ratan. Sa isip-isip namin ay makakatikim na naman kami ng karne, isda at tinapay. Napag-usapan pa namin ni tatay na bibigyan namin ng tinapay at nilagang karne ang magkakapatid para kahit pamano ay makatikim din ang mga ito. Mabilis naming nahakot ang lahat ng aming produkto. Nakapagkit ang mga ngiti sa labi namin dahil sa marami-rami ang aming paninda at sigurado akong marami-rami rin ang aming benta. Habang naghihintay sa jeep na pumupunta sa lugar namin para maghakot ng iba't ibang paninda ng mga pumupunta sa bayan, narinig namin ang usapan ng ilan sa mga kalugar namin na nakatira malapit sa lugar na tinitira ni Istong. Ayon sa kanila ay bigla na lamang umanong nagkasakit ito at nawalan ito ng buhay kagabi lang. Sinasabi nilang kaya yun nagkasakit dahil sa labis na pag-iinom. Halos walang araw na hindi ito umiinom at wala ding araw na hindi nito sinasaktan ng kanyang asawa, lalo na kung wala itong maibigay na pera sa kanya. Sinabi pa ng mga tao na ang pagkamatay ni Istong ang wakas ng paghihirap ng kanyang asawa at mga anak. Pero may ilan din namang nagsasabi na gaano man kasama si Istong ay asawa pa rin siya ng babae at ama pa rin ito ng mga bata. Tahimik kaming nakikinig nila tatay sa usapan ng mga kabarangay namin. Hanggang sa kinausap siya ng isa sa mga lalaking kasama namin na naghihintay ng jeep nun. Tinanong nito si tatay kung kumusta kami at kamusta si Aling Alma, kung hindi ba kami inaaway ng mga anak nitong kulang-kulang. Sinagot naman ni tatay na maayos lamang kami at hindi din kami sinasaktan ng mga anak ni Alma. Sa katunayan, magkakaibigan ng mga anak ko at anak ni Alma. Ikinagulat ito ng iba pa mga kasamaan namin na naghihintay ng sasakyan. Nagulat ang lahat ng nakarinig sa sinabi ni tatay. Muli ay naging paksa ng usapan si Alma at ang pagkulam na ginawa ng ginang sa kanyang asawa. Gusto ko sanang sumagot pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hanggang sa may isang mama ang nakapagwika kung gaano kalasinggero noon ang asawa ni Alma. At ang pananakit nito sa kanya kagaya ng ginagawa ni Istong sa kanyang asawa. Doon ko pa lamang narinig si tatay na nagwika ng, "Ganyan talaga yung tao, pre. Tinatandaan nila kung paano ka naging masama. Pero nakalimutan nila kung gaano ka naman kabuting tao bago ka naging masama." Sinang-ayunan nito ng mga kasama niya. Marami ang nakarinig na naging dahilan kung kaya't inihinto na nila ang pag-uusap tungkol kay Alma. Ilang sandali pa na paghihintay ay dumating na ang jeep na kakargahan namin ng mga produkto papuntang bayan. Pagdating namin sa bayan ay kaagad na rin kaming kinuha ang aming mga paninda sa taas ng jeep noon at ibinenta na sa aming suki na kumukuha ng aming abaka at ng mga hinabi na miratan. Pagkatapos naming magbenta ay umuwi kami sa bahay bitbit ang aming pinamili. Masaya kami kasi nga lahat ng binenta namin ay nakuha sa magandang presyo. Napaisip pa ako na siguro kaya kami binibiyayaan ng magandang kita. Yun ay dahil nagbibigay kami lalo na sa nangangailangan talaga ng tulong. At yun ay sa pamilya nila Kuing. Nagwika pa ako kay tatay na kami ni Pidoy ang maghahati ng ulam kina Kuing nun. Nagpaalam din ako sa kanya kung pwede ba kami makipagkwentuhan sa mga kaibigan namin kahit saglit. Dahil sa magandang modo noon ni tatay kaya na agad siyang pumayag. Pagka-uwi namin sa bahay ay kaagad namang niluto ni nanay ang dala naming ulam. At pagkatapos niya magluto ay kaagad naman naming inihatid ni Pidoy ang ulam kina Kuing. Pagdating namin sa bahay nila,
Nakita namin ang tatlong magkakapatid na nasa labas ng bahay. Habang nakaharap sa nilagang saging na animoy kakatanggal lamang ng puso nito. Nagulat pa ang mga ito na makita nila kami ni Pidoy na may bitbit na pagkain. Lumiwanag ang itsura ni Lalay, lalo na nang nakita niyang bitbit naming tinapay. Tag-isa silang apat kabilang na si Aling Alma. Masaya nilang tinawag ang ginang. At nang lumabas ito ay amoy usok pa ito at animoy naligo sa basa nitong buhok. Pero nang makalapit ito sa amin ay doon ko lang napansin na langis pala ang nagpapabasa sa buhok ng ginang noon. Masayang inabot ni Lalay ang tinapay sa kanyang ina. Habang si Aling Alma naman ay nagwika ng, "Napakabait ng pamilya ninyo, Udyo. Hayaan niyo at poprotektahan ko kayo hanggat sa abot ng aking makakaya." Nagpasalamat din ito sa pakikipagkaibigan namin ni Pidoy sa kanyang mga anak. Sinabi ng ginang na nakikita niya ang maganda naming intensyon. Sinabi niya rin na marahil ay hindi nalihim sa amin kung ano ang uri ng kanyang pagkatao noon. Tumango naman kami ni Pido at sinabi na nakwento sa amin ni Tate ang tungkol sa buhay nila. Kaya naiintindihan namin ang kalagayan ng ginang at ng kanyang mga anak noon. Na mga sandaling yon ay nasilayan naming ngumiti ang ginang. Ganon na rin sina Punga at Kuing. Ganon na lamang ang pagkagulat namin ni Pidoy sa kanilang ginawa. Tumayo ng tuwid si Kuing at nagsalita ng tuwid itong si Punga. Sinabi ng dalawang bata na wala silang kapansanan. Ang aming nakikita sa kanila ay pawang pagkukunwari lamang. Alam ito ng aming ama, pero nire-respeto ni Tatay ang kanilang desisyon. Ayon sa kanila ay paraan nila ang pagpapakita ng kapansanan para malaman kung sino talaga sa kabarangay namin ang busilak at totoo ang pakikipagkaibigan sa kanila. Tumango na lamang kami ni Pidoy at hindi na umimik pa. Hinintay din naming makatapos sa pagkain ng mag-anak para naman makapagkwentuhan kami nila Kuing at Punga. Nang walang ano-ano ay may dumaan ng mga kalalakihan. 3 sila. Lahat sila ay batak ang mga katawan. Sanay sa mabibigat na gawain. Nagtanong sila kung nasaan si Aling Alma noon. Sinagot namin ito na nasa loob. Nagulat na lamang kami nang biglang sumigaw ang isang lalaki habang sinasabing lumabas si Aling Alma. Natakot kaming 5 sa aming nakita noon. Pero sinabihan kami ni Kuing na manahimik lang at huwag gumawa ng anumang hakbang. Sinabi niyang baka lahat kami ay mapahamak kapag gumalaw pa kami at umalis sa aming kinaroroonan noon. Pinanood namin ang kalalakihan na lumapit sa bahay nila Kuing. Pero bago pa man sila nakagawa ng hindi magandang bagay, ay bigla na lamang bumulagta sa bakuran ang isang lalaki na naunang sumugod, bitbit ang kanyang itak. Ilang sandali pa ay dumungaw si Aling Alma sa pintuan habang bumubuka-buka ang bibig nito. Naririnig namin na nagsasalita siya ng mga salitang sa tingin ko ay hindi naman dialekto na ginagamit namin sa aming lugar. Naririnig naming umuusal ito ng mga orasyon na siyang nagpatakot sa mga kalalakihan na kasama ng lalaking biglang bumulagta sa lugar. Pinagtulungan ng mga itong buhatin ng lalaki na kasama nila at kaagad na umalis sa lugar na yon. Habang kami naman ay kaagad na umalis sa aming pinagtataguan, lumapit na sa bahay nila Kuing. Pagkatapos ay nagwika ang ginang na ihahatid niya kami sa bahay para sigurado ang kaligtasan namin sa lugar noon. Pagdating sa bahay, kinausap ni Aling Alma si Tatay. Sinabi niya kung ano ang nangyari sa bahay nila. Sinabihan niya rin kami na siguro mas mainam na wag muna kaming lumapit sa kanila para sa aming kaligtasan noon. Naawa si Tatay sa mag-ina. Tinanong ni Nanay ang ginang kung paano ang mga bata noon kapag may mga masamang mangyari sa ginang. Pinayuhan nila si Aling Alma na siguro'y mas mainam na lisanin na muna nilang kanilang bahay. Pero sa halip na sumang-ayon si Aling Alma kay Nanay at Tatay, nakiusap ito sa mga magulang ko na kung maaari ay sa bahay kubo na muna namin sa kaingin manatili ang 3 bata. Babalutin niya umano ng sabulag ang bahay kubo ng sa ganon. Hindi ito makita ng mga kalalakihan na naghanap sa kanya. Gusto ko sanang sumama sa 3 doon sa bahay kubo pero
Natatakot naman ako na baka walang katuwang si tatay sa kanyang ginagawa at si nanay naman ang mahirapan. Dahil doon ay mas pinili ko na lamang na hindi na sumama sa magkapatid na manatili sa kubong yon. Kagad namang pumayag si tatay. Tumulong din ito kina Kuing. Binigyan namin sila ng bigas sa tuyo, maging ng mga kamote nun. Hindi na namin alam kung paano pumunta doon ang Ginang at sina Kuing. Hindi pumayag ang Ginang na pumunta siya doon na kasama na isa man lamang sa miyembro ng aming pamilya. Ayaw niyang pati kami ay may damay sa gulo na kanilang kinasusuungan. Kahit na naawa si tatay sa mag-anak ay hinayaan niya na lamang si Aling Alma sa kanyang desisyon. Kinaumagahan, naging abala kami sa aming araw-araw na gawain. Kagaya ng nakagawian ay nauuna si tatay sa habian ng abaka. Pero hindi ito kagad humabi ng abaka. Gumawa siya ng panibago naming kubo na pahingahan gamit ang mga lumang kahoy na naroroon na sa lugar. Pagdating namin ni Pidoy sa lugar ay hindi na namin nakita ang dati naming bahay kubo noon. Nagtataka ako kung paano yun nawala sa aming paningin. Sinagot naman ako ni tatay ng, kabilang ang pagkawala ng kubo sa makapangyarihang dasal ni Alma. Takang-taka ko noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Ganun pa man ay sinabihan niya kaming huwag ng maraming tanong. Dahil kahit hindi namin nakikita ay alam niyang mamaya-maya lang ay marami nang darating na tagalugar namin dahil sa nangyari kahapon. Nagkatotoo ang sinabi ni Tay. Ilang minuto lamang ang lumipas. May dumating na 2 lalaki sa lugar. Kasama ito ng lalaki na bigla na lamang natumba at nawalang ng malay sa harap ng bahay ni Aling Alma kahapon. Nakilala namin sila ni Pidoy. Pero nakapagtataka na hindi kami nakilala ng 2 lalaking yon. Ganun pa man ay nahimik na lamang kami ni Pidoy at nagpatuloy na sa paghahabi namin ng ratan na ibebenta namin sa bayan. Nagtanong ang mga kalalakihan kay tatay kung kilala niya ba si Aling Alma. Tumango naman si tatay. Magkaibigan yung ama ko at ang ama ni Alma. Sinabi niya rin dito na matagal nang patay ang ama ni Alma, na pinatay ito ng dati niyang asawa. At para matakasan ng krimen na kanyang ginawa ay umalis ang lalaki sa lugar namin kasama ang babaeng kanyang kalaguyo. Nagkatinginan ng 2 lalaki at nagtanong kung sino ang pangalan ng lalaking asawa ni Alma noon. Tawagin na lamang natin ang asawa ni Alma sa pangalang Brandon. Muli silang nagkatinginan. Sinabi nila na matagal nang patay si Brando. Lumobo ang tiyan ng lalaki at hindi kinayang gamutin sa ospital. Samantalang ang babae naman ay nagkasakit ng hindi maipaliwanag na sakit at hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagaling. Ayon sa lalaki ay nakakadiri tingnan ang balat ng babae na para bang may tumubong katikatiyon. Saglit na nabigla si tatay sa kanyang narinig. Ganun pa man ay alam niya rin ang dahilan kung bakit yun nangyari sa lalaki. Itinuro niya na lamang ang daan papunta sa bahay ni Aling Alma na siya namang binilin sa kanya ng ginang. Tinanong si tatay ng lalaki kung totoo bang mangkukulam si Aling Alma. Hindi basta-bastang mangkukulam si Alma. Ang kanyang ina ay isang bunggaiting mangkukulam at malalim ang kaalaman sa lihim na karunungan. Sagot ni tatay noon. Sinabi niya rin sa mga ito na yon ang dahilan kung bakit hindi kami gumagawa ng kasamaan sa kapwa namin dahil sa may balik ito sa mga tao. Maging mangkukulam man ang ginawa ng masama o hindi noon. Tumango lamang ang mga ito at nagpaalam na kay tatay na hindi na sila magtatagal dahil may pupuntahan pa silang importanteng tao. Tumango na lamang si tatay sa 2. Habang naghahabi ng ratan ay hindi ko maiwasang matakot sa kung ano ang posibleng mangyari sa ginang. Pero sinabihan kami ni tatay na huwag kaming mag-alala dahil malakas ang paniniwala niyang walang masamang mangyayari kay Aling Alma noon. Sinabihan din kami ni tatay na basta ituro lamang namin kung nasa ang bahay ni Aling Alma kapag may nagtanong sa amin. Nang sa ganon ay hindi malaman ng mga naghahanap sa ginang na nasa poder namin ng 3 magkakapatid. Tumango na lamang kami ni Pidoy sa sinabi ni tatay. Mabilis na lumipas ang araw. 3 araw noon. Ng mga panahong ito ay wala nang pumupunta sa lugar namin na naghahanap sa ginang.
Naisipan ni tatay na kunwari maghanap kami ng ligaw na halamang baging na kung tawagin sa amin ay ilos. Marami ang halamang ito sa lugar kung nasaan naroroon ang tahanan ng mag-ina. Gusto malaman ni tatay kung paano ng sitwasyon ng ginang noon. Kagad naman akong pumayag sa sinabi ni tatay. Kaya mabilis akong kumuha ng sisidlan at sumunod na rin kay tatay noon. Pagdating namin sa lugar kung saan naroroon ang bahay ni Aling Alma, nadatnan namin itong bumababa sa hagdan ng kanyang bahay. Nagulat pa ako nang nakita kong tila ba't tumanda ang ginang ng parang doble sa kanyang edad. Nag-usap silang dalawa ni tatay. Nagpasalamat ang ginang kay tatay sa pagtulong nito sa kanya sa pamamagitan ng pagtago sa tatlo niyang mga anak. Sinabi niya rin kay tatay na tapos na ang gulo. Makakapamuhay na sila ng maayos at matiwasay. Habang unti-unting tumutulo ang luha sa mata ng ginang noon. Tinapik naman siya ni tatay sa balikat at sinabi sa ginang na natutuwa siya at sa wakas ay nawala na ang suliranin nito na matagal niyang pinaghahandaan. Tumango ang ginang at ngumiti. Tinanong siya ni tatay kung nasaan ang dalawang lalaki na naghahanap sa kanya. Sinabi naman ng ginang na umalis na ang dalawang lalaking yon. Pero hindi niya maipapangako na magtatagal pa ang buhay ng mga ito. Ganun pa man ay sinabi ng ginang na kahit papano, binigyan niya ng pagkakataon ng dalawang lalaki nang sa ganoon ay makapagnilay sila at makapag-usap ng maayos. Sa oras din na yon ay sinundo na ng ginang ang kanyang mga anak sa kubo namin sa habian ng abaka. Pero sa halip na umuwi sa kanilang tahanan, sinabi ni Aling Alma na uuwi sila sa lugar ng ina nito sa Siquijor sa mismong araw na yon. Umuwi na muna kami at pinabaunan ng mag-ina ng kanilang makakain sa daan. Binigyan din sila ni nanay ng ilan sa mga damit namin nang sa ganon ay maayos silang tingnan sa kanilang paglalakbay. Doon ay paulit-ulit pa rin sinasabi ni Aling Alma na puprotektahan niya ang aming pamilya kahit nasa malayo na ito. Tumango na lamang din si nanay at nagpasalamat dito. Kami naman ay mangyak-ngyak na nagpaalam sa tatlong magkakapatid. Maayos na nakaalis ang mag-ina sa lugar namin. Pero inaabot na lamang sila ng 1 taon sa may Siquijor. Nang sumunod ay muli silang bumalik sa lugar namin sa Libakaw. Ayon kay Aling Alma ay maayos ang lugar ng kanyang ina. Pero gusto ng mga anak niyang bumalik sa lugar namin, maging siya man ay ayaw niyang basta na lamang iwanan ng lupang pinaghirapan ng kanyang ama noon. Naging matalik kaming magkaibigan ng mga anak ni Aling Alma. Wala na ring tao sa lugar namin ang nagmamaliit sa ginang sa kadahilan ng takot sila sa makapangyarihang dasal ng babaeng ito.